Pumapatak na ang oras bago ang pagbabalik bansa ni Mary Jane Veloso na halos 15 taon ding nakulong at nakapila sa death row sa Indonesia. Hawak to siya ng ating mga otoridad na siyang susundo sa kanya. Nagsuka siya on the way here? Baka overexcitement. Sa mobile. Nagsuka ka, te. Excited na siguro. Halo-halo na, no? Matagal na kasi siya hindi nagbibigyan. Relax ka lang. Pagdating sa Sukarno-Hatta International Airport, nagpasalamat si Mary Jane kina Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Prabowo Subianto. Hindi niya napigilang maging emosyonal habang kinakausap sa tawag ang kanyang mga magulang at mga anak. Nakwento rin ni Mary Jane sa kanyang pamilya na nasuka siya kanina. Sabi naman ng kanyang pamilya, hihintayin nila si Mary Jane. Sabi ng ating mga otoridad, nasuri na siya ng doktor ng ating Bureau of Corrections. Isasakay sa isang commercial flight si Mary Jane. Habang humaharap sa press conference si Mary Jane sa Indonesia, pinapanood siya ng kanyang pamilya mula sa opisina ng grupong migrante. Salamat po ako sa lahat ng Go! Please, sa Presidente ng Indonesia, ano masasabi mo? Maraming salamat po para kay President Joshua sa lahat. Kay Pangulong Marcos, please. Last, kay Pangulong. Thank you. Sa Correctional Institute for Women, idediretso at iko-quarantine si Mary Jane Veloso pagkarating dito sa Pilipinas. Ang kanyang pamilyang sabik na sa kanyang pag-uwi, humiling na mayakap si Mary Jane kahit saglit lang. May report si Joseph Moro. Terima kasih teman-teman ya. Pagkasundo kay Mary Jane Veloso mula Yogyakarta patungong Jakarta, inilipat siya sa Women's Correctional Facility sa kabisera ng Indonesia. Doon nakausap ng GMA Integrated News ang kanyang mga abogado pati mga miyembro ng NGO na tumulong sa kanya mula nang makulong sa Indonesia noong 2010. It is very happy for me, myself, and for our organization because it's for 10 years already with her. It's really touching me. Because every year I visit her in Yogyakarta. Ngayong gabi inaabangan sa airport ng Jakarta si Mary Jane ayon sa Bureau of Corrections ng umaga. Sabik na mga magulang ni Mary Jane na makita muli siya. Hindi na nga po ako nakakatulog, hindi na makakain. Sigurado pugpug po ang akap namin sa kanya, halik at lalong-lalo na yung dalawang bata. Ayon sa Bureau of Customs, pagdating ni Mary Jane ay ika-quarantine muna siya ng 5 araw sa Correctional Institution for Women. Ang kanilang abogado umapela sa Justice Department na makita siya ng pamilya at mahagkan kahit saglit. Lalo na sa sitwasyon ni Mary Jane, halos 15 taon na hindi nakita dito sa Pilipinas. Kung makita man nila ay sa piitan, sandali lamang yan at minsanan lang, no? Doon sa 15 taon na yon. So mahalaga yan. Nagpapasalamat ang mga magulang ni Mary Jane sa pagtitiyak ng gobyerno na sama-sama sila makakapagpasko. Pero may isa pa silang hiling. Sana po pagdating ng 24, bigyan na ng clemency kaagad ng ating Pangulo para makauwi na po. Wala pa raw masabi tungkol dito sa Executive Secretary Lucas Bersamin. Prioridad daw ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na mapauwi si Mary Jane. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, inaprubahan ng PhilHealth ang kanilang magiging pondo sa susunod na taon. Sa gitna yan ng pagkakatanggal ng pondo nila sa 2025 national budget. Ginisa naman ng mga kongresista kung paano ginastos ng ahensya ang kanilang pondo. May report si Jonathan Nandal. Sa proposed 2025 national budget, walang inilaang pondo para sa PhilHealth. Mismong si Pangulong Marcos pabor dito. Aniya, natetenga lang sa bangko ang kanilang reserbang pondo na nasa maigit kalahating bilyong piso. Kahit Health Department, sinabing maraming pera ang PhilHealth. Pero saan nga ba dinadala ng PhilHealth ang subsidy sa kanila? Ito po ay pinapasok natin dalawang bagay po. Benefit payment, pambayad natin sa mga benepisyo. Pag hindi po natin magagamit, Mr. Chair, of course we have also collection from the direct contributors, ay pinapasok po natin ito sa investment po. Puna tuloy ng House Committee on Good Government and Public Accountability, bakit tila inuuna pang i-invest ang pondo kaysa ipantulong sa mga miyembro? You don't know how to run a health insurance program. Yun po ang problema natin.
At yan ang dahilan kung bakit kayo merong zero subsidy. Pasensya na po. Ang punto ni Antipolo Representative Romeo Acop, sa loob lang ng isang taon, kumita ang PhilHealth ng halos 10 bilyong piso mula sa tubo o interes ng kanilang investments. Ang nakikita ko business na kayo The money of PhilHealth should be used to increase the package or to decrease the contribution. We have already begun to change our policy. So yes, it is showing that our investments are increasing, so and so. But again, I'm humbly asking this honorable committee to give us just a little more patience. Sabi ng PhilHealth, wala silang kapangyarihan para ibaba ang kontribusyon ng kanilang mga miyembro, pero nangako silang ire-recommenda nila ito sa Kongreso. Agresibo rin daw sila sa pagpapalawak ng mga benepisyo, gaya ng 30% increase ng ilang benefits packages. Sa susunod na taon, magiging 50% daw ito. Ngayon daw ay meron silang pondong 150 billion pesos na surplus o sobra, 281 billion na reserba, at 489 billion na investment fund. Para sa susunod na taon, inaprobahan ng PhilHealth Board ang kanilang 2025 corporate operating budget na nasa 284 billion pesos. 271 billion pesos ay para sa mga benepisyo. Ang budget ay bilang pagtalima sa zero subsidy sa 2025 national budget. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasambahay na ikinulong umano matapos madiskubre ang online panluloko ng dayuhang amo sinagip sa bahay sa isang exclusive subdivision sa Parañaque. Nung bigla akong umakyat doon at nakita ko na gano'n yung trabaho nila, kasi nung malaman ko, binabawalan na nila ako umakyat, binabawalan na nila ako lumabas kasi baka daw magkwento ako sa labas. Binabawalan nila ako maglinis sa third floor. Natatakot po ako. 7 Chinese nationals ang arestado. Nadiskubre ang mga computer na may mga script para sa online panluloko. Mga Pilipino ang ilang nabibiktima. They came from a big Pogo organization. Dahil sa wala na nga, pinatigil na ng ating Pangulo ang Pogo, nag-divide sila sa smaller group at itinuloy nila yung mga kalokohan nila. Pinakamalaking Pogo Hub naman sa Pilipinas na nasa Cavite, ipinasara na. Ang pagpapahinto sa mga Pogo ay alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng PAGCOR, wala na raw Pogo sa bansa, pero ang PNP nagbabantay sa mga patagong small-scale Pogo. Pagsisiyasat sa local source code ng mga voting machine para sa election 2025, in-extend ng COMELEC hanggang January 2025. Ang source code ay parte ng software program na nagbibigay ng instructions sa operasyon ng voting machines. Alice Gu at 4 na kaanak inireklamo sa DOJ ng umano'y paglabag sa Anti-Dummy Act at falsification of public documents. Nagpanggap daw silang mga Pilipino para makabili ng lupa sa mga Tarem, Pangasinan na pinagtayuan nila ng farm. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang Tropical Depression Kirubin. Batay sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo 275 kilometers east-northeast ng General Santos City. May lakas itong hanggang 45 kilometers per hour at bugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Gumagalaw ito pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas ngayon ang signal number 1 sa Davao Oriental. Shear line naman ang patuloy na nagpapaulan sa Visayas at Mindanao. Nauna nang sinabi ng Pag-asa posibleng humina bilang low pressure area ang bagyo at tawirin ng Mindanao at Palawan simula bukas ng hapon hanggang linggo. Patuloy na tinututukan kung magkakaroon ng pagbabago sa mga susunod na oras at araw. 8 araw na lang, Pasko na at naghahanda na rin ng iba't ibang Santa Claus abroad. Sa Kosovo, libo-libong nakabi Santa ang nakitakbo sa 9th Santa Claus Marathon for a Cause. Di lang locals ang nakilahok, kundi pati mga turista. Pati aso, game na naki-fun run. Mga motorsiklo naman ang nagsilbing reindeer ng mga Santa sa Spain.
at nag-ikot sa mga kalsada ng Barcelona. Kislap ng Pasko ang masisilayan sa Via del Corso sa Rome, Italy. Sustainable at low-energy lights ang ginamit nila sa pagpapailaw sa nasa 2 kilometrong kalye. Meron ring giant Christmas tree at mga Christmas balls na nakasabit sa historical buildings. Bilang paghanda rin yan sa pagdiriwang ng Jubilee ng Simbahang Katolika na magsisimula sa Christmas Eve, December 24. Love is in Palawan. Vacation mode na sina Kailin Alcantara at Kobe Paras habang ine-enjoy ang malaparaisong El Nido. Ang Dante Squad naman, ano kaya ang holiday plans? Magbabakasyon kaming 4. Dito lang sa Pilipinas. Celebration na rin daw yan ng kaliwat ka ng blessings ni Marian at ang 10th wedding anniversary nila ni Ding Dong. Miguel Tan Felix nagpalipad ng Sky Lantern sa Riles sa Taiwan. Si Miguel ay isa sa mga bida ng GMA Action Drama Prime series na Mga Batang Riles na ipalalabas sa GMA Prime sa January 2025. Ipinasilip naman ang second theatrical poster ng 2024 MMFF entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lagpas 100 Noche Buena items ang nagmahal na mahigit 1 linggo bago ang Pasko. Ayon yan sa price guide ng Department of Trade and Industry. Bumaba naman ang presyo ng ilang brand ng mayonnaise, macaroni, pasta at all-purpose cream habang may ibang hindi pa nagbago ang presyo. Sa ilang palengke naman, tumaas ng 10 piso kada kilo ang presyo ng karneng baboy at manok. Kahit may mga bagyo at banta ng African swine fever, sapat naman daw ang supply ng agricultural products na sangkap pang Noche Buena ayon sa Department of Agriculture. Bagong silang na sanggol ang inilalako online ng sariling ina sa Taguig. Ang pagkakaaresto sa kanya matapos mabisto sa report ni Chino Gaston. Bitbit ang 13 araw na gulang na sanggol, inaresto ng mga operatiba ng PNP Women and Children's Protection Center ang nanay na ito sa lungsod ng Taguig. Ayon sa pulisya, nagpanggap silang gustong mag-adapt ng sanggol matapos itong ialok ng sospek ang sariling anak online. 13 days old ang bata. Inalok sa internet, tayo naman may undercover tayo na police. Ayun yung naging way namin para ma-entrap yung nagbebenta. Dahil sa nabistong pagbebenta ng anak, nahaharap ang sospek sa paglabag sa RA 7610 o ang Child Abuse Law at Human Trafficking. Payo ng PNP sa mga gustong magpaampon ng anak. Actually, dinidiscourage nga natin talaga na mag-end up sila dito sa illegal adoption. Kasi sabi nga ng DSWD, medyo inis na nila yung process to adopt a child. Sa datos ng PNP Women's and Children's Protection Center, 22 social media sites ang nag-aalok ng illegal adoption. Napatanggal na raw ng PNP ang ilan, bagamat may mga nag-ooperate pa rin na binabantayan ngayon ng pulisya. Bukod sa illegal adoption, sinusubaybayan din ng PNP ang mga grupong nag-aalok ng illegal surrogacy, kung saan mga Pilipinang menor de edad ay pinagdadalang tao ng mga mayayamang foreigner kapalit ng pera. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pwede pang humabol sa inyong travel goals this 2024. Pamundok at magtampisaw sa Combo Adventure sa Zambales sa report ni Rafi Tima. Ngayong patapos na ang taon, why not reach for the skies? Isama na sa inyong travel goals ang bundok na matatagpuan sa bayan ng Kabangan sa Zambales, ang Mount Mariglem. Sa taas na 573 meters above sea level, aabutin ng 2 hanggang 3 oras bago marating ang tuktok o summit. Isa sa mga kakaibang katangian ng Mount Mariglem ay ang pagiging open trail nito. Dahil sa limitadong lilim, malakas ang tama ng araw kaya't mahalagang magsimula ng maaga para maiwasan ang matinding tirik ng araw sa trail. Tiyak na mapapawi naman ang pagod kapag narating ang summit. Sasalubungin ka ng panoramic view ng Zambales.
Pero ang tuktok ng Mariglam ay simula pa lang ng adventure. Dahil pababa ng campsite, may madaraan ng 3 ilog na tila ganti pa ng kapalit ng iyong pagod at pawis. Pwede rin magtampisaw para magpa-cool down. Bukod sa malinaw na tubig, ramdam mo ang kakaibang lamig na nagbibigay ginhawa pagkatapos ng matagal na pag-akyat. Combo Adventure at its peak. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.